Mainit po ang balita na si Vice President Sara Duterte tuloy-tuloy na po ito pong impeachment process. Ngayong araw na to ay ito po yung unang araw na maaari tapos na po yung tinatawag nating 1-year bar rule, no? February 6 po formal na pong natapos ito pong 1-year bar rule na hindi po pwedeng sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Mula po ngayong araw na to, pwede na pong sampahan, no? Na ang ngayon po ay naipasa na ni General Secretary ng House of Representatives Cheloy Guerapil ang lahat po o yung dalawang nagpasa ng impeachment complaint laban po sa ating pangalawang Pangulo si Vice President Sara Duterte. So, nakay-speaker din na po to at magsisimula po yung tinatawag nating another 1-year bar rule. Pagka po si Speaker D ay ipinasa na po ito sa Committee on Justice. Okay. Yan po ang latest, no? May dalawa po tayong impeachment na kasalukuyan pong nasa kamay na po ni Speaker D. So dahil Biyernes na po, malamang yan next week na natin marinig. Kung may hahabol pa, mukhang meron pang tinatawag tayong third impeachment, kaya pa namang mahabol hanggat hindi pa po na ipapasa ni Speaker D. So talagang itong mga nauna na to, yung Makabayan Black at yung mga aligned with Liberal Party, talagang inunahan po nila, no? Yung lahat ng posible na magpasa. Matagal na nilang balak to, matagal na naghihintay yan ng February 6. Ngayon po ay mukhang makakamta na nila. Okay, ano po ba mga inireklamo nila? Okay. So ito po yung sa first submission, ang nag-submit po nito yung Makabayan Black. Ayan. At ito po ay inendorso ng mga congressman mula rin po sa Makabayan group, ACT Teachers Party List, Antonio Tino at siyempre si Sara Ilago na dating Kabataan Party List na ngayon po ay, kung di ako nagkakamali, ay sa Gabriela na siya. Okay, may tatlo pong pangunahing grounds, no? Mula po rito sa Makabayan Black. Live po tayo. Live po tayo, ha. Yan, yung mga nauna, batiin natin si Yamski, si Gilbron Umitin, at saka si Sandy Escolano. Mag-likes, mag-share po tayo. Huwag pong kakalimutan na mag-likes po kada papasok. Okay. Ito po, yung kanilang pangunahing bintang, no? Sa ating pangalawang Pangulo. Una, abuse of discretionary powers, allegedly, gross abuse of power regarding 612.5 million in confidential funds for the OBP and DepEd from late 2022 to mid-2023. Ayan po, no? Hindi po maliit na pera yan, pero ganyan po lang, napakaliit po niyan kumpara po sa mga magnanakaw sa flood control, di ba? Wala pa pong 1 billion. In fact, yung sinasabi nila na yan, wala pa po sa kalingkingan ng isang ghost project. Pero masyado po silang concern sa Vice President kahit wala po silang pakialam sa mga magnanakaw, totoong nagnakaw ng pondo ng taong bayan. Kasi hindi po sila nananawagan ng pagpapatuloy ng investigasyon. Wala po silang pakialam sa mga totoong magnanakaw. Bakit po sila may pakialam kay Vice President Sara Duterte? Kasi ang hangad po ng lahat na ang hangad po ng lahat ng papile po ng impeachment laban kay BP Sara ay power.
Alam po ng lahat ng tao na ang pinakamalaking hadlang para sila makakamit ng kapangyarihan ay si VP Sara Duterte. Ikalawa, disregard for transparency. Akalain po ninyo. Kakaso-kaso pala yun, yung making a mockery of the audit process by allegedly ordering subordinates to fabricate liquidation reports and use falsification documents for the Commission on Audit. Yung Makabayan Black po, sinasabi po nila na nandaya, no? Nag-fabricate ng nameke ng mga reports, liquidation reports. Tapos gumamit ng mga peking dokumento para sa COA. Alam po ninyo, uulitin ko na naman to. Yung COA po, kumbaga, sa atin pong interpretasyon ng saligang batas, ang mag-interpret lang po, ang mayroon lang pong kapangyarihan na mag-interpret kung ikaw ay lumalabag sa batas o hindi, ay ang mga korte. Pag konstitusyon po, ang usapin, ang may kapangyarihan pong magdeklara kung ikaw ay lumalabag o hindi sa konstitusyon ay Supreme Court. Dito naman po, no, sa nagsasabi na ikaw ay nameke, nagpalsify ng mga dokumento para sa liquidation, hindi po obra na kahit sinong tao na lang magsabi na peke itong dokumento mo, peke ito. Meron pong mga nag-train, mga tao po na na-train. Yan po yung mga accountants, etc. At sa lahat po ng accountants, parang yung mga accountant po, kumpara sa batas, mga attorney sila. Sila po mga otoridad pagdating sa batas. Pero, yung kumbaga kung yung Supreme Court po ang sila na po yung pinaka nagpapasya tungkol sa batas, dito naman po sa lahat po ng mga marurunong magsuri, mga accountant, etc. COA naman po ang may pinaka makapangyarihan para magsabi kung pinalsify mo, kung may ginawa kang kalokohan pagdating sa mga liquidation at sa mga report na ipinapasa sa COA. Sila lang po, hindi po yung mga ibang tao. At ayon po sa COA, wala po silang nakikita kasi matagal na po yan, 2022 to 2023. Nailabas na po ng COA lahat ng kanilang mga report at wala pong lumalabas na corruption. Okay, kaya ito, kung gaano sila kahigpit, mamaya na yun. Paliwanag muna natin yung mga kanilang inirereklamo para malinaw po sa atin ang lahat. Ikatlo, dereliction of duty, willful refusal to recognize congressional oversight by failing to attend or cooperate with budget deliberations and inquiries. Kita nyo, by failing to attend, ano yung napanood namin na si VP Sara ay binabastos ninyo, pinagtutulungan nyo? Ano yung napanood namin na si VP Sara na umattend pero hindi nyo tinatanong? Umattend po siya eh. Busy yung tao, Vice President siya ng Pilipinas. Umattend siya, walang nagtatanong sa kanya. Tapos sasabihin nyo ngayon na failing to attend or cooperate. Umattend po siya, kaya nga natin nakikita yung mga memes ng Shiminit. Umattend po siya, kaya nga natin nakikita yung mga titigan na malulupit. Umattend nga siya, kaya nga siya pinagbintangan na pusit ni sinabihan ng pusit ni Prince Castro. Sinasabi niyong hindi umattend. Kasalanan ba ng Vice President na pinahahaba ninyo? Kayo po ang pumigil. Nung una pong umattend si Vice President,
Gusto nyo pa magkaroon ng part 2, gusto nyo pa magkaroon ng part 3. Hindi po ganun dapat. Prioritize nyo dapat yung mga katanungan ninyo. Dahil hindi nyo nakuha, wala kayo sa script. Hindi nyo kinaya yung sagot na minute. Di ba? Kayo mismo ang sumuko kay Vice President Sara Duterte. Actually, umattend siya. Hindi nyo lang gusto yung kanyang sagot. Sasabihin nyo, failing to attend. O yung Kekchua naman, umattend siya. Hindi siya tinanong. Ginawa siyang dekorasyon, Vice President ng Pilipinas. Gagawin mong dekorasyon sa inimbitahan mo tapos hindi mo man lang tatanungin kahit minsan. Okay, punta tayo rito sa ikalawa. Second submission, Tindig Pilipinas and Civil Society Group. O, ito po yung Laila de Lima, Sir Danya, tsaka yung apo ni Cory. Assassination threats. Publicly admitting to contracting as an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady and the House Speaker in the event of her own death. Imagine. Ang linaw pati sa reklamo nyo. Patay na ba si BP Sara? O di, wala pang assassin. Kumontak siya ng assassin in case na siya ay magurgur. Ano po yan? Parang yung sinabi na bawal kang yung konsepto po yan ng bodyguard, di ba? Bakit ka nag-hire ng bodyguard? Para maprotektahan ka. Yan yung ginagawa ni BP Sara. Sinabi niya lang para sa mga nagbabanta. Sinabi niya lang na kilala niya kung sino ang may kagagawan kung siya'y magugurgur. Na-assassinate na ba yung president? Ang mga binibintang nyo kay BP Sara, non-crime. Wala pang ginagawang, hindi pa nagagawa yung krimen. Okay. Graft and malversation. Ito na naman tayo. Misuse and malversation of public funds, specifically the confidential and intelligence fund. Again, gusto nyong palabasin na porket may confidential at intelligence fund, masama na. May malversation na. Bakit hindi nyo po inimbestigahan yung iba? Wag na yung Pangulo kasi sabihin nyo, hindi nyo nga sinama yung confidential fund sa reklamo sa Pangulo, di ba? In fact, hindi nga kayo nagreklamo sa Pangulo, di ba? Ay, yung apo ni Cory, hindi mo nireklamo yung Pangulo, di ba? Wala lang sa inyo. Sa Pilipinas, parang gustong sabihin ng apo ni Cory, sa Pilipinas, pwede po kayo magnakaw, hindi po namin papansinin. Pwede po kayo magpatayo ng mga flood control na nagiging dahilan ng kamatayan ng tao. Kamatayan ng maraming Pilipino. Okay lang po sa aming mga Aquino. Okay lang sa aming apo ni Cory. Okay lang sa aming mga kamag-anak ng Dilawan at Kakamping. Pero wag lang magkaroon ng confidential fund ng Vice President ng Pilipinas. Okay lang lahat. Okay lang sa amin, di kami magrereklamo diyan, no? May namatay ba? Ilan ba namatay sa baha? Wala po kami pakialam diyan. Ilang trilyon bang ginamit sa pagpapagawa ng supposedly hihinto sa baha? Wala kaming pakialam diyan, kami mga Dilawan. Ang pakialam namin, sikat yung Vice President, ayaw naming manalo sa eleksyon. Yun ang pakialam namin. Wala kaming pakialam kahit trilyon pa nakawin. Hindi kami magrereklamo. Pero, sa haka-haka namin, irereklamo namin yung Vice President ng Pilipinas. Kasi may haka-haka kami na magnanakaw siya. May haka-haka kami na yumaman siya dahil dyan.
Makakapal ang mukha nyo. Ang tanong ko lang, bakit wala kayong hindi kayo nagrereklamo? Wala kayong sinasampahan ng kaso sa mga magnanakaw ng flood control? Wala, ni isa. Yung mga congressman ninyo ayaw mag-imbestiga sa mga magnanakaw ng trilyon. Pero willing kayong, yung binoto ng 32 million, willing kayong ipatanggal dahil mukhang magnanakaw. Amoy magnanakaw. Tingin namin magnanakaw. Okay. Ika-4, bribery, allegedly distributing cash gifts to DepEd official involved in procurement. Ang dami yung sinampang kaso, di ba? Nagsampa si Trillanes, nagsampa si ano. Meron bang bribery ron? Unexplained wealth. Ito malupit sa lahat eh. Amassing assets beyond her legitimate income and failing to accurately disclose properties in her SALN. Nakita na natin lahat ng SALN. Wala yung sinasabi yung bilyon-bilyon na kayamanan. Paano nyo patutunayan yan? Paano nyo patutunayan yan? Ito pinakamalupit sa lahat. Culpable violation of Constitution, tolerating or being involved in extrajudicial killings. Davao Death Squad. And participating in efforts to destabilize the government. Yung Death Squad na naman. Nung mayor daw siya, wala pong kinalaman yung pagiging mayor sa pagiging vice president. Kung ini-impeach nyo siya bilang vice president, kasalanan po bilang vice president ang inyong ireklamo. Pwede ba yun? Pinatatanggal namin siya bilang vice president kasi nung mayor siya, ganito ginawa niya.